Isang gabi, isang mangkok ng sopas at isang katotohanang dudurog sa iyong pagkatao. Habang dala ni Luna sa kanyang sinapupunan ang bunga ng 7 taong pagmamahalan, narinig niya ang hatol ni Rico. Isang basura na dapat itapon. Ngunit sa likod ng bawat patak ng kanyang luha, may isang lihim na naghihintay. Sino ang tunay na magmamana ng korona? At sino ang lalamunin ng sariling kasakiman? Simulan na natin ang pangtutuos. Isang basura na dapat itapon sa lalong madaling panahon, ma. She is just a liability now. Kapag nakuha ko na ang pirma niya para sa transfer of rights, tapos na ang lahat. Hindi ko na kailangang magkunwari na mahal ko siya. Ang boses ni Rico ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang silid. Diretsong tumatagos sa manipis na kahoy ng pinto. Sa labas, nanigas ang buong pagkatao ni Luna Reyes. Ang tray na kanyang hawak na naglalaman ng mainit na sopas na pinaghirapan niyang lutuin sa kabila ng matinding hilo at pagsusuka dahil sa kanyang maselang pagbubuntis ay unti-unting nangangatog sa kanyang mga palad. Ang bawat sangkap na kanyang tinadtad at hinalo ng may pagmamahal ay tila naging lason sa kanyang paningin. Mabuti naman kung ganoon, Rico. Ang sagot ni Doña Aurora sa isang tinig na puno ng paghamak. I never liked that girl for you. Masyadong ordinaryo, walang pedigree. Mabuti na lang at naisip ni Bianca ang planong ito. Once makuha natin ang kontrol sa assets ng nanay niya, we can finally live the life we deserve. At huwag mong kakalimutan, siguraduhin mong hindi mapupunta sa batang yan ang kahit anong sentimo. Naramdaman ni Luna ang mabilis na paglamig ng kanyang mga daliri hanggang sa dulo ng kanyang mga kuko. Ang hanging kanyang nilalanghap ay tila naging libu-libong maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang lalamunan, anupat bawat paghinga ay isang paghihirap. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang dambana ng tiwala, ay dahan-dahang nagigiba sa bawat salitang kanyang naririnig. Ang bawat pintig nito ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mga tuhod ay nagsisimulang manghina. Hindi siya makagalaw. Ang pait ng katotohanan ay umakyat sa kanyang lalamunan, mas matindi pa sa anumang pait ng gamot na kanyang ininom para sa kaligtasan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa loob ng 7 taon, ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang karera, ang kanyang oras, at ang kanyang buong pagkatao para lamang maging isang mabuting asawa at manugang. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging barya na lamang na itinapon sa putikan ng kanilang kasakiman. Dahan-dahang nawala ng lakas ang kanyang mga bisig. Ang porsela ng mangkok ay bumulusok pababa, sumasabog sa sahig sa gitna ng tahimik na pasilyo. Ang mainit na likido ay tumalsik sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng paso sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malalim na sugat sa kanyang kaluluwa, na tila hindi na kailanman maghihilom. Ang bawat piraso ng nabasag na seramika sa sahig ay tila refleksyon ng kanyang sariling buhay. Watak-watak, marami at imposible nang maibalik sa dati. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang mukha ni Rico na puno ng gulat, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapang-uyam na tingin. Walang bakas ng pagsisisi, walang anino ng pag-aalala para sa kanyang asawang buntis na nakatayo sa gitna ng pagkawasak. Sa likod nito, ang kanyang biyenan ay tila nanonood lamang ng isang hindi interesanteng palabas. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang maninila na naghihintay ng huling hininga ng kanyang biktima. Sa gitna ng kanyang panghinginig, dahan-dahang itinapat ni Luna ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob nito ay tila nagbigay ng isang mahinang pintig, isang paalala na hindi siya pwedeng sumuko sa gitna ng ganitong kalupitan. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsinta ay unti-unting napapalitan ng isang madilim at malamig na determinasyon.
Sa pagitan ng kanyang mga hikbi na pilit niyang pinipigil sa kanyang lalamunan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang isang pag-ibig na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? At kailan mo sisimulang sunugin ang tulay na minsan mong itinuring na daan patungo sa iyong langit? Hindi na nagsalita si Luna. Tumalikod siya, dala ang bawat piraso ng kanyang nadurog na danggal, habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa isang babaeng namatay sa loob ng sarili niyang tahanan upang muling isilang sa gitna ng unos. Ang bawat patak ng ulan ay gumuguhit sa maputlang pisingi ni Luna, tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas sa sariling mga mata. Ang langit ay naglabas ng nakakangilong liwanag, kasunod ang pagyanig ng kalupaan na tila isang galit na sigaw mula sa kaitaasan, habang ang hangin ay humahampas sa kanyang marupok na katawan. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon ng mga Garcia, ang bigat sa kanyang puson ay tila isang angkla na humihila sa kanya pababa sa madilim na kalsada. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo. Ang mga ilaw ng sasakyan sa malayo ay naging malalaking bilog ng liwanag na sumasayaw sa kanyang harapan, hanggang sa tuluyan, nang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at ang malamig na semento ang naging huling naramdaman ng kanyang balat bago ang lahat ay lamunin ng kadiliman. "Luna! Luna, gumising ka!" Ang boses na iyon ay hindi galing sa kanyang mga panaginip. Ito ay puno ng takot at pamilyar na pag-aalala. Naramdaman ni Luna ang pagdampi ng isang mainit na palad sa kanyang noo, kasunod ang amoy ng antiseptic at malinis na linen. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumambad sa kanya ang mukha ni Gabriel Ramos. Ang kanyang mga mata na laging puno ng kapayapaan ay nababalutan ngayon ng matinding pag-aalala. "Nasa klinika tayo, Luna. Nakita-kitang nakahandusay sa tapat ng subdivision. Muntik ka na, God. Muntik na kayong dalawa ng baby mo." Hindi nakasagot si Luna. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bawat paglunok ay nagdudulot ng hapdi. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na nakakabit sa isang IV drip. Ang katahimikan sa loob ng silid ay binalot ng dahan-dahang pag-akyat at pagbaba ng kanyang dibdib, isang pagpapatunay na humihinga pa siya kahit na ang kanyang kaluluwa ay tila naiwan na sa gitna ng bagyo. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang init nito ay tila isang gamot na dahan-dahang sumusumpo sa lamig na namahay sa kanyang puso. "You're safe now, Luna. Hindi kita pababayaan. I've been looking for you since I heard what happened sa bangko kanina. But I didn't expect to find you in that state." Habang nasa loob ng ligtas na silid si Luna, ang mansyon na dati niyang itinuring na tahanan ay puno ng isang mapanghen na kagalakan. Si Bianca Delgado ay nakaupo na sa paboritong silya ni Luna sa sala. Suot ang isa sa mga mamahaling robe na naiwan nito. Ang bawat galaw ni Bianca ay puno ng pagmamay-ari. Tila ba matagal na niya hinihintay ang pagkakataong ito na burahin ang anino ni Luna sa bawat sulok ng bahay. Si Rico naman ay hindi mapakali. Pabalik-balik sa paglalakad habang hawak ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng pag-aalala para sa asawang nawawala, kundi ng pagkairita dahil sa hindi pa natatapos na transaksyon. "I can't believe her, Ma! Umalis siya nang hindi man lang pinipirmahan ang transfer papers. Paano na ang share sa Reyes Group?" Ang sabi ng lawyer, kailangan ang signature niya by tomorrow or else the board will block the merger. Ang boses ni Rico ay puno ng put. Tila ang kanyang asawa ay isa lamang piraso ng kasangkapan na biglang nasira nang kailangan na niya ito. Lumingon siya kay Bianca at humingi ng suporta sa pamamagitan ng kanyang mga mata. "Don't worry, babe. Hahanapin natin siya. She can't go far, especially in her condition. Siguradong hihingi rin iyan ng tulong sa atin kapag nag-utom na siya." Sa klinika, bumasag sa katahimikan ang pag-ilaw ng cellphone ni Luna na nasa ibabaw ng side table. Nakita ni Gabriel ang pangalan ni Rico sa screen.
Hindi nga ito sinagot. Ngunit ang bawat pagkurap ng liwanag mula sa telepono ay tila isang paalala ng lason na pilit na humahabol kay Luna. Nang magising muli si Luna at makita ang missed calls mula sa kanyang asawa, naramdaman niya ang isang matinding pang-inginig. Hindi ito takot, kundi isang malalim na pagkasuklam. Alam niyang hindi siya hinahanap ni Rico dahil mahal siya nito. Hinahanap siya nito dahil may kailangan pa itong nakawin sa kanya. Gabriel! Mahinang tawag ni Luna. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Can you help me? I need to disappear. Ayoko nang bumalik sa impyernong yon. Ayokong hayaan na maging bahagi sila ng buhay ng mga anak ko. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang matinding kurot. Anak? You mean? Kambal sila, Gabriel. Ang pag-amin ni Luna ay kasabay ng pagpatak ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi. At hinding-hindi ko hahayaan na maging katulad sila ng kanilang ama. Pero paano ko sila mapoprotektahan kung wala akong kahit ano? I'm just a broken woman with no place to go. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang inayos ang buhok ni Luna na humaharang sa kanyang mukha. You are not just a broken woman, Luna. You are the strongest person I know. At simula ngayon, hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Haharapin natin sila, pero sa paraang hindi nila inaasahan. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, nanatiling dilat ang mga mata ni Luna, nakatingin sa kisame ng klinika, habang nararamdaman ang bawat pintig ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa labas, ang ulan ay tumila na, ngunit sa kanyang kalooban, ang tunay na unos ay nagsisimula pa lamang mabuo. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa malamig na hangin ng silid. Hanggang saan ang kayang ibigay ng isang kaibigan para sa isang pag-ibig na matagal na niyang itinatago? At hanggang kailan kayang magtiis ng isang ina bago siya tuluyang maging isang bagyong wawasak sa lahat ng humarang sa kanyang landas? Nabalik lamang ang diwa ni Luna nang marinig niya ang tunog ng isang mensahe sa kanyang telepono. Isang anonymous email ang dumating, naglalaman ng isang dokumento na matagal nang itinago ng kanyang yumaong ina. Isang dokumentong magpapabago sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang sarili at sa pamilya ng mga Garcia. Itapon ang lahat ng basura na yan. Ayokong may matirang kahit isang hibla ng buhok o amoy ng babaeng yon dito sa loob ng aking mansyon. Ang tinig ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng bahay, kasing talas ng isang latigo na humahampas sa katahimikan ng gabi. Ang mga kasambahay ay nagmamadaling ilabas ang mga maleta at kahon na naglalaman ng mga damit at personal na kagamitan ni Luna. Ang bawat tela na itinapon sa labas ng pinto ay tila mga lantang dahon na pilit nililinis sa isang maruming harden. Walang awang hinablot ni Aurora ang isang maliit na sapatos ng sanggol na nakita niya sa ibabaw ng dresser. Isang bagay na maingat na itinago ni Luna bilang simbolo ng kanyang pag-asa. At padaskol itong itinapon sa tumpok ng mga basura sa labas. Grabe, tita! So many cheap things! I can't believe Rico lived with this clutter for years! Ani Bianca habang sinusuri ang kanyang bagong manicure. Nakaupo siya sa gilid ng kama na dati ay pag-aari ni Luna. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapang-uyam na katuwaan. But don't worry, I've already called an interior designer. We will make this room look like a real master suite. Hindi mukhang boarding house ng isang hamak na employee. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliit at tahimik na silid sa klinika ni Gabriel, isang matalim na kidlat ng sakit ang biglang gumuhit sa puso ni Luna. Ang kanyang katawan ay binalot ng malamig na pawis at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na bumaon sa gilid ng katre. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kaaway na pilit humihila sa kanyang mga anak palayo sa kanya. Ang monitor na nakakabit sa kanyang tabi ay nagpapakita ng isang mabilis at hindi regular na guhit ng liwanag.
Tila isang babala ng isang paparating na trahedya. Luna, huminga ka ng malalim. Tumingin ka sa akin. Ang mahinahon, ngunit determinadong boses ni Gabriel ang bumasag sa kanyang takot. Ang kanyang mga palad ay nakapatong sa balikat ni Luna. Ang init nito ay tila isang angkla na pumipigil sa kanya na malunod sa sakit. You have to stay calm for the babies. Hindi sila susuko kung hindi ka susuko. Kapit ka lang, Luna. I am here. Sila lang ang meron ako, Gabriel. Ang bulong ni Luna ay halos hindi marinig. Hinaluan ng isang gurgul na tunog ng paghikbi sa kanyang lalamunan. Wala na ang bahay ko. Wala na ang asawa ko. Huwag naman sana pati ang mga anak ko ay bawiin pa sa akin. Naramdaman ni Gabriel ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Ang babaeng nasa harap niya, na dati ay puno ng liwanag at talino sa mundo ng banking, ay tila isang kandilang unti-unting nauubos sa gitna ng isang malakas na hangin. Ngunit sa likod ng kanyang pamumutla, nakita ni Gabriel ang isang liwanag na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Ang wagas na pag-ibig ng isang ina. Habang maingat na tinitignan ni Gabriel ang lagay ni Luna, dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa. Ang sobreng ibinigay sa kanya ng abogado ni Luna bago ito mawala ng malay kanina. Ang papel ay may bahid ng dilaw dahil sa katandaan, ngunit ang tatak ng isang tanyag na law firm sa itaas nito ay nagpapahiwatig ng isang katotohanang matagal na ibinaon sa limot. Luna, listen to me. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang seryosong awit sa gitna ng katahimikan. Your mother didn't just leave you with memories. May isang liham siya para sa iyo. Isang liham na nagsasabi na ang lahat ng paghihirap mo sa mga Garcia ay may katapusan. You are not who you think you are, Luna Reyes. You are a queen without a throne. At oras na para bawiin mo ang korona mo. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang mahiwagang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Luna. Ang sakit sa kanyang puson ay unti-unting humuhupa, pinalitan ng isang kakaibang init na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Napatingin siya sa selyo ng sobre at doon niya nakita ang isang pangalan na matagal na niyang naririnig sa mundo ng negosyo. Ang apleydong pag-aari ng isang taong hinding-hindi matatalo ng kahit na sinong Rico Garcia. Hanggang saan ang kayang itago ng isang ina para lamang protektahan ang kanyang anak mula sa panganib ng kapangyarihan? At kapag ang lihim na ito ay nabuksan na, handa na ba si Luna na maging isang apoy na tutupok sa lahat ng mga taong nagtapon sa kanya na parang basura? Sa mansyon, ang tunog ng baso na nag-uumpugan sa gitna ng isang toast ni Rico at Bianca ay tila isang masayang musika ng tagumpay. Ngunit sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Dinidilig ang mga sapatos ng sanggol na itinapon sa basura, tila isang panalangin para sa isang bagong umagang puno ng paghihiganti at pagbabago. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabagal na paghampas ng katotohanan sa loob ng silid ni Luna. Hawak niya ang lumang sobre, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumasayad sa selyo nito na tila ba isang marupok na alaala na maaaring maglaho sa isang maling galaw. Ang bawat hininga niya ay may kasamang bigat, isang pait na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang lalamunan, habang muling bumabalik sa kanyang isipan ang mga salita ni Rico at Doña Aurora. Ang kanilang mga tinig ay tila mga anino na pilit siyang sinasakal. Ngunit ang hawak niyang papel ay nagbibigay ng isang kakaibang init na hindi niya maipaliwanag. Bumukas ang pinto ng silid nang walang anumang ingay ng bakal na sumasayad sa pader. Pumasok ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang, suot ang isang dekalidad na itim na Amerikana na tila sumasalamin sa kanyang pagiging seryoso. Ito si Attorney Mateo, ang lalaking matagal ng pinagkatiwalaan ng kanyang yumaong ina. Ang kanyang mga mata ay nagtagis nang makita ang maputlang kalagayan ni Luna.
Ngunit nanatili ang kanyang profesional na kilos habang dahan-dahang inilalapag ang isang itim na leather briefcase sa ibabaw ng lamesa. I'm sorry, Luna, na kailangan nating magkita sa ganitong sitwasyon. Ang simula ni Attorney Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang mahinahong agos ng tubig sa gitna ng nagngangalit na damdamin ni Luna. Matagal nang inihanda ng iyong ina, si Doña Elena Reyes, ang lahat ng ito. She knew, Luna. Alam niya na darating ang araw na kakailanganin mo ang proteksyon mula sa mga taong nakapaligid sa iyo, lalo na sa pamilya ng mga Garcia. Napatigil ang tibok ng puso ni Luna nang marinig ang pangalan ng kanyang ina kasama ang apelidong Reyes. Alam niyang may kaya ang kanyang ina bago ito pumanaw. Ngunit hindi niya akalain na ang Elena Reyes na kanyang kinalakihan ay ang mismo nagtatag ng Reyes Group, ang higanteng kumpanya na matagal nang kinakatakutan at kinakamit ng lahat sa mundo ng pananalapi. Ang kanyang buong pagkatao ay tila niyanig ng isang katotohanang hindi niya kailanman inasahan. Wait, Mateo, are you saying na ako ang tunay na tagapagmana ng Reyes Group? Ang tanong ni Luna. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng gulat at hindi matanggap na katotohanan. Rico? Rico knew this? Kaya ba niya ako pinakasalan? Tumango si Attorney Mateo nang may mabigat na mukha. Yes, Luna. Rico Garcia is more calculating than you think. Nalaman niya ang tungkol sa mga dormant shares na nakapangalan sa iyo. Ginawa niya ang lahat para makuha ang tiwala mo. Para sa sandaling maging asawa ka na niya, mas madali na sa kumpanya nila na lamunin ang ari-arian mo. He didn't just marry you for love. He married you for the empire that you represent. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang galit ni Luna. Naramdaman niya ang isang matinding panginginig sa kanyang mga balikat, isang reaksyon ng kanyang katawan sa tindi ng pambabalasubas sa kanyang damdamin. Ang lalaking niyakap niya gabi-gabi, ang lalaking hiningian niya ng lakas sa bawat hirap, ay ang mismong lalaking nagplano ng kanyang pagbagsak bago pa man sila magharap sa altar. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang puso. Tila ba dahan-dahang hinahati ang kanyang kaluluwa sa dalawa? Ngunit sa gitna ng kanyang vonat na kalooban, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang umusbong. Ang kanyang mga luha na kanina pa gustong pumatak ay biglang nanuyo. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig ay dahan-dahang humigpit ang kapit sa gilid ng higaan. Tumingala si Luna at sa harap ni Mateo at Gabriel na nanonood mula sa gilid, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kahinaan ay biglang naging kasing talas ng isang diamante. So, ang turing nila sa akin ay investment lamang? Ang bulong ni Luna. Ang kanyang tinig ay wala ng bahid ng panginginig. Pinalitan ng isang malamig na determinasyon na tila yelo sa taglamig. Ang akala nila ay isa lamang akong basurang basta-basta na lang nilang itatapon matapos pakinabangan. They want the Reyes Group? Then I will show them what it means to face a real Reyes. Dahan-dahang binuksan ni Attorney Mateo ang kanyang briefcase at inilabas ang isang maliit ngunit mabigat na bagay. Isang itim na card na may gintong tatak ng isang korona. Sa gitna ang dahan-dahang inilapag sa tapat ni Luna. Ang kintab nito sa ilalim ng ilaw ng silid ay tila isang hamon sa kadiliman. This is your key, Luna? Ani Mateo nang may bahid ng isang maliit na ngiti ng paghanga. It's time to take back everything that belongs to you. Ang kumpanyang pinaghirapan ng iyong ina ay hindi kailanman mapupunta sa mga kamay ng mga taksil. You have the power now. The question is, are you ready to use it? Kinuha ni Luna ang card. Ang lamig ng plastic at metal nito ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hindi na niya naramdaman ang sakit ng kanyang puson. Ang tanghing nararamdaman niya ngayon ay ang mabilis na daloy ng dugong Reyes sa kanyang mga ugat. Pinahid niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi.
isang kilos na tila nagtatapos sa mahabang panahon ng kanyang pagiging biktima. Hanggang saan mo kayang tiisin ang pagiging isang anino bago mo tuluyang lamunin ang liwanag ng mga taong nagpahirap sa iyo? At sa sandaling humarap na ang tunay na reyna sa mga lubong nagtatago sa balat ng tupa, sino ang unang luluhod para sa tawad na hinding-hindi na darating? Tumingin si Luna kay Mateo, isang misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Simulan na natin ang paglipat ng mga pondo, Mateo. I want them to feel the hunger bago ko sila tuluyang ibaon sa limot. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumuhit sa puting dingding ng silid, tila isang mahinang haplos sa namumutlang muka ni Luna Reyes. Ang bawat hininga niya ngayon ay may kasamang bagong layunin, hindi na gaya ng dati na puno ng pait at pagsisisi. Sa loob ng ilang araw na pananatili sa klinika ni Gabriel, ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumabawi ng lakas, habang ang kanyang isipan ay tila isang matalas na patalim na unti-unting hinahasa para sa isang mahalagang laban. Ang amoy ng sariwang bulaklak na inilagay ni Gabriel sa tabi ng kanyang higaan ay tila isang paalala na ang buhay ay patuloy na namumukadkad sa kabila ng pinagdaan ng unos. Pumasok si Gabriel na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Ang bawat hakbang ng lalaki ay puno ng pag-iingat. Tila ba ayaw niyang mabasag ang katahimikang namamayani sa paligid? Inilapag niya ang pagkain sa ibabaw ng lamesa at tinignan si Luna ng may malalim na paghanga. "You look much better today, Luna. Ang kulay sa iyong mga pisngi ay bumabalik na." Sabi ng doktor, stable na ang kalagayan ng mga bata, basta't huwag ka lang magpapadala muli sa matinding stress. Ngumiti si Luna, isang maliit na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit puno ng pasasalamat. "Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na kaming tatlo ngayon. You've done so much more than what a friend should do." Tumalikod si Gabriel upang ayusin ang mga kortina. Iniiwasan ang titig ni Luna na tila bumubuta sa kanyang itinatagong damdamin. "Wala yun, Luna. You know I will always be here. Hindi lang bilang doktor mo, kundi bilang taong laging naniniwala sa kakayahan mo." Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Luna. Isang simpleng kilos na nagdulot ng isang kakaibang init sa kaibuturan ng puso ng babae. "Kain ka na. You need the energy para sa mga susunod mong hakbang." Habang dahan-dahang sumusubo si Luna, bigla siyang napatigil. Ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang kutsara ay dahan-dahang ibinalik sa mangkok. Ang kanyang kamay ay agad na dumampi sa kanyang puson. Ang kanyang mga daliri ay tila nakakaramdam ng isang himala. Isang napakaliit, ngunit malinaw na paggalaw ang nagmula sa loob ng kanyang sinapupunan. Tila isang mahinang sipa na nagsasabing, naroon sila, buhay, at nakikipaglaban kasama niya. Ang mga luha ni Luna ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang wagas na kaligayahan na tila bumura sa lahat ng hirap na kanyang dinanas. Ito ang kanyang golden moment, ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Matapos ang almusal, inabot ni Mateo ang isang laptop kay Luna. Sa loob ng ilang oras, ang dating mahinang biktima ay muling naging ang matalinong banker na kilala sa buong industriya. Ang bawat pindot sa keyboard ay tila isang mabilis na hakbang patungo sa pagbawi ng kanyang danggal. Sa pamamagitan ng kanyang mga access codes na hindi pa nabubura, dahan-dahang binaybay ni Luna ang mga transaksyon sa kumpanya ni Rico. Doon niya nakita ang katotohanan. Ang kumpanya ng mga Garcia ay tila isang bahay na gawa sa baraha, puno ng mga utang at anumalaya na itinago sa likod ng mga peking dokumento. Ang bawat numero na lumalabas sa screen ay tila isang bala na kanyang iniipon para sa darating na pagtutuos. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang konsentrasyon,
Naramdaman ni Luna ang isang kakaibang pakiramdam na tila may nanonood sa kanya mula sa labas ng bintana. Ang mga dahon ng puno sa hardin ay dahan-dahang gumagalaw sa hangin. Ngunit ang isang anino na hindi dapat naroon ay mabilis na naglaho nang lumingon siya. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Isang babala na ang kanyang pagtatago ay maaaring hindi na magtatagal. Sa mansyon ng mga Garcia, ang kapaligiran ay puno ng tensyon na tila isang lubid na malapit ng maputol. Nakatayo si Rico sa harap ng kanyang computer sa opisina. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy habang paulit-ulit na itinititig ang kanyang mga mata sa screen. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamute ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat pagtatangka niyang ilipat ang pondo mula sa reserve account ng kumpanya ay hinaharangan ng isang pulang mensahe na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang mga plano. Anong nangyayari? Bakit hindi ko ma-access ang accounts? Ang boses ni Rico ay puno ng desperasyon habang humaharap kay Doña Aurora na kararating lang. The system says all accounts are frozen by an overriding authority. Ma, if we can't pay the creditors by tomorrow, babagsak ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang mukha ni Doña Aurora ay binalot ng isang matinding takot na matagal na niyang itinatago. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mabigat na kadena sa kanyang leeg habang nararamdaman ang pagguho ng kanyang marangyang mundo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Rico habang sa kabilang panig ng lungsod, isang reyna ang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng dilim handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Hanggang saan mo kayang panindigan ng iyong kapangyarihan kung ang mismong pundasyon ng iyong kaharian ay gawa lamang sa buhangin? At kapag ang aninong matagal nang nagtatago ay tuluyan ng lumabas sa liwanag, handa ka bang harapin ang mukha ng babaeng akala mo ay nabaon mo na sa limot? Ang bawat hakbang ni Luna sa loob ng Marangyang Mall ay tila isang tula ng pagbangon. Suot ang isang itim na sutlang bistida na dahan-dahang humahaplos sa kanyang lumalaking tiyan. Ang kanyang presensya ay naglalabas ng isang aura ng kapangyarihan na hindi kailanman nakita noong siya ay nasa ilalim pa ng anino ng mga Garcia. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng isang ritmo ng determinasyon, habang sa kanyang tabi ay naglalakad si attorney. Mateo na tila isang tapat na bantay ng isang reyna. Ang dating bakas ng pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na ningning, kasing talas ng belyanting nakasabit sa kanyang leeg, ang huling alaala mula sa kanyang ina. Sa kabilang bahagi ng mall, nakatayo si Rico sa tapat na isang pawn shop. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis sa kabila ng lamig ng paligid. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa isang mamahaling relo na hawak niya. Ang huling bagay na may halaga na maaari niyang ibenta upang mabayaran ang mga utang na unti-unting sumasakal sa kanyang leeg. Nang dahan-dahan niyang iangat ang kanyang paningin, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa malayo. Isang babaeng may tindig na kagalang-galang, pinaliligiran ng mga taong yumuyukod sa kanyang harapan. Napatigil ang hininga ni Rico. Ang babaeng iyon ay kamukha ni Luna. Ngunit ang paraan ng paglakad nito, ang paraan ng pagtingin nito sa mundo, ay tila isang taong nagmumula sa isang universo na hindi niya kailanman maabot. Bago pa man siya makahakbang palapit, ang babae ay dahan-dahang sumakay sa isang marangyang sasakyan at naglaho sa gitna ng trapiko. Iniwan si Rico na may isang matinding kurot ng pagdududa sa kanyang puso. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Garcia, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Nakaupo si Bianca sa sala. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit habang tinititigan ang isang maliit na asul na kahon na dumating kaninang umaga. Sa loob nito ay isang mamahaling kwintas na may kasamang card na nagsasabing, "Salamat sa tulong mo sa pagbagsak ni Rico. Hihintayin kita sa ating tagpuan." Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isipan. Alam ni Bianca na wala siyang ibang lalaki, ngunit ang paraan ng pagkakagawa ng sulat ay sapat
na upang pagdudahan siya ng kahit na sino, lalo na ang isang lalaking gaya ni Rico na unti nang nawawala sa katinuan dahil sa problema sa pera. Ano ito, Bianca? Ang boses ni Rico ay pumutok sa katahimikan ng sala, kasing talas ng isang patalim na sumasayad sa salamin. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa kwintas na hawak ni Bianca. Ang bawat hakbang niya palapit ay puno ng isang marahas na enerhiya, tila isang hayop na handang sumakmal sa kanyang biktima. Rico, let me explain. Hindi ko alam kung kanino galing ito. Baka paka na lang ito ng mga kaaway mo. Ang sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot habang pilit na umaatras palayo sa nagngangalit na asawa. Ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin lamang na dumadaan sa tenga ni Rico. Ang lahat ng stress mula sa mga frozen accounts, ang kahihiyang dinanas niya sa bangko, at ang pagkawala ni Luna ay tila nagsama-sama sa isang malaking sabog ng galit. Liar! Alam kong ninanakawan mo rin ako. Ibinigay ko sa'yo ang lahat. Itinapon ko ang asawa ko para sa'yo. At ngayon ay tatraidurin mo ako? Ang bawat salita ni Rico ay may kasamang pait ng pagsisisi na hindi niya maamin sa sarili. Sa isang mabilis na pagdampi ng kanyang palad sa pisngi ni Bianca, ang tunog ng pagtama ng balat sa balat ay umalingaw-angaw sa buong sala. Kasunod ang marahas na paglingon ng mukha ni Bianca sa isang panig. Ang hapdi ng sampal ay tila gumuhit sa kanyang balat. Ngunit ang mas matinding hapdi ay ang pagguho ng kanyang pangarap na mamuhay sa rangya sa tabi ni Rico. Lumayas ka rito, Bianca. I don't want to see your face again. Ang huling sigaw ni Rico bago siya bumagsak sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo habang ang bawat hininga niya ay puno ng desperasyon. Sa labas ng pinto, nanonood si Doña Aurora. Walang anumang emosyon sa kanyang mukha habang tinitignan ang kanyang anak na unting nasisira. Habang umiiyak si Bianca sa gitna ng sala, nararamdaman niya ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng kanyang binuong plano ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang bagong opisina, dahan-dahang ibinaba ni Luna ang kanyang telpono matapos makatanggap ng ulat mula sa kanyang mga tauhan. Ang bawat patak ng luha ni Bianca ay tila isang kabayaran sa bawat luhang ibinuhos ni Luna sa loob ng 7 taon. Gaano nga ba kasakit ang maranasan ang sariling lason na iyong inihanda para sa iba? At kapag ang mga taong nagtaksil sa iyo ay nagsimula ng mag-away-away sa gitna ng kanilang sariling kadiliman, may puwang pa ba ang awa sa puso ng isang babaeng natutong maging bato dahil sa kanilang kalupitan? Isang dahan-dahang paggalaw mula sa kanyang sinapupunan ang muling nagbalik kay Luna sa kasalukuyan. Hinaplos niya ang kanyang tiya ng may kasamang isang misteryosong ngiti. Ang tunay na laban ay hindi pa tapos at ang bawat barya na nawala kay Rico ay isang hakbang patungo sa kinabukasan na tanging siya at ang kanyang mga anak lamang ang may kontrol. Sa gitna ng malawak at maranyang opisina ng Reyes Group, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kortinang nakabitin sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay naglalabas ng isang mahinang tunog ng mekanismong naguumpugan. Tila isang babala na ang oras para sa paniningil ay dahan-dahan ng dumarating. Nakatayo si Luna sa likod ng isang malaking salamin na hindi natatagos ng paningin mula sa labas. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang puson habang pinagmamasdan ang lalaking dati niyang tinawag na asawa. Si Rico ay nakaupo sa tapat ng lamesa ni Attorney Mateo. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mukha ay puno ng bakas ng puyat at pagtatalo. Ang dati nitong kagalang-galang na anyo ay naglaho na, pinalitan ng isang desperadong, nilalang na handang ibenta ang sariling kaluluwa para lamang maisalba ang kanyang gumuguhong kumpanya. Bawat paggalaw ng kanyang mga daliri na nanginginig habang hawak ang isang panulat ay tila isang pagsuko sa tadhana. Attorney, please,
Sabihin mo sa chairman na kaya kong ibalik ang lahat ng puhunan sa loob ng 6 na buwan. My company is just experiencing a minor setback dahil sa incompetence ng dati kong asawa. Ang boses ni Rico ay puno ng pait at kasinungalingan. Bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na sumusugat muli sa puso ni Luna. Luna was a liability. She ran away when things got tough. Tinakbuhan niya ang mga obligasyon niya sa amin. Kung narito lang siya, matagal ko nang nakuha ang pirma niya para maayos ang lahat. Sa likod ng salamin, dahan-dahang napangiti si Luna. Isang ngiti na puno ng paet at pang-uuyam. Ang lalaking ito, na hiningian niya ng tulong noong siya ay naghihirap, ay ngayon ay ginagamit ang kanyang pangalan bilang dahilan ng sarili nitong kabiguan. Ang bawat salita ng paninira ni Rico ay tila isang kumpirmasyon na wala nang natitirang kahit isang hibla ng pag-ibig sa kanyang puso para sa lalaking ito. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng ganap na paglaya mula sa ilusyon ng kanilang nakaraan. The chairman is not interested in excuses, Mr. Garcia. Ang malamig na sagot ni attorney. Mateo habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang mabigat na hatol. Kung gusto mo ng tulong mula sa amin, kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito. Isasangla mo ang inyong family mansion at ang lahat ng personal assets ni Doña Aurora bilang kolateral. At higit sa lahat, kailangan mong aminin sa harap ng board na ang lahat ng maling desisyon ay nagmula sa iyo, hindi sa iyong asawa. Napatigil si Rico. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Ang mansyon na itinuturing na dambana ng kanilang pamilya, ang bahay kung saan nila itinapon ang mga kagamitan ni Luna na parang basura, ay ngayon ay nasa bingit ng pagkakaimbargo. Naramdaman ni Luna ang isang matinding kagaanan sa kanyang dibdib. Ang gulong ng palad ay dahan-dahang umiikot, at sa pagkakataong ito, siya na ang nasa itaas. Nang lisanin ni Rico ang opisina ng may bagsak na balikat, dahan-dahang lumabas si Luna mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga binti ay bahagyang nangangatog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong emosyon na tila isang bagyong nananahimik. Sa pintuan, nakasandal si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pag-unawa. Lumapit siya kay Luna at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng balikat nito. Ang init ng kanyang palad ay tila isang mabisang pampakalma sa nanginginig na kalamnan ng babae. You did well, Luna. You stayed strong. Ang mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malumanay na himig na nagpapatahan sa mga nag-aalburotong damdamin sa loob ng silid. Humarap si Luna sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Is it bad, Gabriel? Is it bad na nakaramdam ako ng saya habang nakikita ko siyang nagmamakaawa? Is it bad na wala na akong naramdamang kahit anong awa para sa kanya? Umiling si Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Luna. Inilalapit ang kanyang mukha ng sapat upang maramdaman ni Luna ang bawat hininga nito. It's called justice, Luna. At hindi masamang maramdaman ang sariling halaga matapos kang ituring na walang kwenta ng napakahabang panahon. May isang saglit na tumigil ang mundo para sa kanila. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay tila isang hamon na matagal nang iniiwasan. Isang kilig na dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng pagkawasak. Ngunit mabilis na umiwas si Luna. Ang kanyang puso ay tila isang sugatang ibon na hindi pa handang lumipad muli. Hindi pa ako handa, Gabriel. I still have a lot of things to finish. Ang mahinang sabi ni Luna habang dahan-dahang lumalayo. Tumango si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan, ngunit puno ng paggalang sa desisyon ng babaeng matagal na niyang minamahal sa katahimikan. Sa labas ng gusali, nakatayo si Rico sa tabi ng kanyang sasakyan, pilit na kumukuha ng lakas para harapin ang kanyang ina.
Ngunit napatigil siya nang makita niya ang isang pamilyar na figura. Mula sa kanyang posisyon, nakita niya si attorney. Mateo na lumabas sa lobby at dahan-dahang sumalubong sa isang sasakyang pamilyar sa kanyang paningin. Sa loob ng sasakyang iyon, nakita ni Rico ang isang anino ng isang babaeng may suot na pamilyar na kwintas. Ang kwintas na ibinigay niya kay Luna noong kanilang anibersaryo. Bumilis ang tibok ng puso ni Rico. Isang malamig na pawis ang gumuhit sa kanyang noo, habang ang bawat hibla ng kanyang pagdududa ay nagsisimulang mabuo sa isang nakakatakot na katotohanan. Bakit kasama ng abogado ng chairman ang kanyang asawang? Akala niya ay naghihirap sa kung saang sulak ng lungsod. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan palayo ay tila isang pagtakas ng lahat ng kanyang mga plano. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng kawalan habang ang katotohanan ay dahan-dahang bumubulong sa kanyang tenga. Ang babaeng kanyang tinapon ay siya palang may-ari ng tadhana na kanyang kinatatakutan. Ang bawat pader ng mansyon ng mga Garcia ay tila bumubulong ng mga alaala ng karangyaan na unti-unti nang nilalamon ng anino ng pagkatalo. Sa labas ng malaking tarangkahan, ang mga sasakyang itim ay nakapila at ang mga lalaking naka-Amerikana ay may dalang mga dokumentong magtatapos sa kapangyarihan ni Doña Aurora. Ang bawat hakbang ng mga taong ito sa loob ng bakuran ay tila isang mabigat na tunog ng kampana na nagbabadya ng kamatayan ng isang kaharian. Sa loob ng sala, si Doña Aurora ay nakatayo ng tuwid, pilit na pinananatili ang kanyang dangal sa kabila ng pang-inginig ng kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang mukha ay nawala na ng kulay nang makita niya ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng mga kinatawan ng bangko. Si Elena, ang dati niyang sekretarya na palagi niyang minamaliit at pinapahiya sa harap ng maraming tao. Sa pagkakataong ito, si Elena ay may dalang awtoridad na hindi kayang tapatan ng anumang alahas ni Aurora. Pakiusap, Elena. Kilala mo ako. Handa kaming magbayad. Bigyan niyo lang kami ng 1 linggo pa. Ang tinig ni Doña Aurora ay wala na ang dati nitong talas, pinalitan ng isang desperadong pagsusumamo na tila isang basag na plaka. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang braso ng dating empleyado. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha ng kahihiyan. Huwag niyo kaming paalisin sa bahay na ito. Dito lumaki si Rico. Dito nakatira ang dangal ng aming pamilya. Tumingin si Elena sa kanya ng may halong awa at pagkasuklam. Doña Aurora, ang dangal ay hindi nakukuha sa laki ng bahay, kundi sa paraan ng pagtrato nyo sa mga taong nasa ibaba nyo. Ang utos ay galing sa itaas. Ang lahat ng ari-ariang ito ay nakapangalan na sa isang kumpanyang hindi nyo pagmamay-ari. Wala na kayong karapatan dito. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang malamig na hangin na tumago sa puso ni Aurora. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. Ito ang golden moment, ang pagbagsak ng isang reyna sa paanan ng taong dati niyang itinuring na alipin. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa itaas na palapag, si Bianca Delgado ay mabilis na nag-eempake ng kanyang mga gamit. Ang bawat mamahaling bag at sapatos ay pilit niyang isinisiksik sa kanyang mga maleta. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita at kawalan ng pakialam. Nang pumasok si Rico sa silid, nakita niya ang babaeng inakala niyang mamahalin siya sa hirap at ginhawa na handa nang tumakas sa gitna ng unos. Iiwan mo ako, Bianca. Ngayong kailangan kita, aalis ka? Ang boses ni Rico ay puno ng pait at hindi makapaniwalang katotohanan. Lumingon si Bianca. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Rico, let's be realistic. Wala ka ng pera. Ang kumpanya mo ay bangkarote na. Hindi ko kayang mamuhay sa hirap. Kasama ang isang lalaking hindi man lang kayang protektahan ang sariling mansyon. At huwag mo akong sisisihin. Dahil ikaw ang pumili na maging tanga. Sa bawat salita ni Bianca, naramdaman ni Rico ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Isang pagpapatunay na ang lahat ng kanyang isinakripisyo
para sa babaeng ito ay naging walang kwenta. Nang lisanin ni Bianca ang silid nang hindi man lang lumingon, napaupo si Rico sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, napansin niya ang isang itim na folder na naiwan sa ibabaw ng lamesa. Isang folder na dinala ng mga taga-bangko kanina. Dahan-dahan niyang binuksan ito at doon ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang lahat ng assets, ang lahat ng shares, at maging ang mansyon na kanilang tinitirhan ay nakapangalan na sa isang tao, Luna Reyes. Luna? Ang bulong ni Rico ay tila isang dasal ng isang taong malapit ng malunod. Ngunit sa ilalim ng kanyang gulat, nakita niya ang isang lumang dokumento sa loob ng folder, isang ulat tungkol sa pagkamatay ng ina ni Luna. Ang mga detalye doon ay nagtuturo sa isang sabwatan na kinasangkutan ng kanyang sariling ama maraming taon na ang nakalilipas. Ang panginginig ng kanyang katawan ay naging isang marahas na reaksyon ng kanyang konsensya. Samantala, sa isang tahimik na apartment sa labas ng lungsod, nakaupo si Luna sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang bawat haplos niya sa kanyang tiyang ay puno ng pangako. Ngunit ang kanyang katahimikan ay bumasag nang marinig niya ang isang marahas na pagbukas ng pinto sa labas. Isang anino ng isang lalaki ang pumasok ng walang paalam. Ang bawat hakbang nito ay puno ng galit at desperasyon. Si Rico ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ay nanlilisik at ang damit ay gusot-gusot. Ngunit bago pa man siya makalapit kay Luna, isang matikas na figura ang humarang sa kanyang landas. Si Gabriel Ramos ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang bantay na handang ibuwis ang buhay. Huwag mong susubukang hawakan siya, Rico. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malalim na kulog sa gitna ng tahimik na gabi. Tumingin si Rico kay Gabriel. Pagkatapos ay kay Luna. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib na pait. Kaya pala ang bilis mong makalimot, Luna. Kinuha mo ang lahat sa akin dahil sa lalaking ito? Naramdaman ni Luna ang isang matinding dulas ng sakit sa kanyang puso. Ngunit pinilit niyang tumayo ng matuwid. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mahabang taon ng paghihirap. Hanggang kailan mo kayang takbuhan ang mga kasalanang matagal mo nang ibinaon sa limot? At sa sandaling ang lahat ng sikreto ay lumabas na sa dilim, sino ang tunay na biktima sa gitna ng isang bigmaang? Ikaw rin ang nagsimula? Ang marangyang bulwagan ng Manila Hotel ay nagdiningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumaba sa lupa. Ang bawat kislap ng kristal ay sumasalamin sa mga baso ng wine at sa mga mamahaling alahas ng mga panauhin, habang ang paligid ay nababalot ng isang mahinang ugong ng mga usapan at tawanan ng mga makapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Sa isang sulok, nakatayo si Rico Garcia at ang kanyang ina na si Doña Aurora. Ang kanilang mga kasuotan, bagaman elegante, ay tila mga huling piraso ng isang kahariang matagal ng gumuho. Ang bawat pag-ikot ng paningin ni Rico ay puno ng pagkabalisa. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis habang hinihintay ang pagdating ng bagong chairman ng Reyes Group, ang tanging taong inaakala nilang magliligtas sa kanila mula sa tuluyang paglubog. Ma, kailangang makuha natin ang loob niya. Kapag hindi tayo tinulungan ng Reyes Group, wala na tayong babalikan. Ang bulong ni Rico. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng pilit ng ngiti. Ang kanyang dibdib ay tila hinahabol ang bawat hininga. Bawat pintig ng kanyang puso ay isang mabigat na paalala ng kanyang mga pagkakamali. Don't worry, Rico. I know how to handle these people. Nagamitin natin ang pangalan ng tatay mo. Ang sagot ni Aurora, bagaman ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, tila isang maninila na nararamdamang siya na ngayon ang nagiging biktima. Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Ang mahinang musika ay tila naglaho sa hangin,
pinalitan ng isang matinding tensyon na bumalot sa bawat panauhin. Ang malaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay, at mula sa labas, pumasok ang isang anino na dahan-dahang nababalot ng liwanag. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang ritmo ng kapangyarihan at dignidad. Suot ang isang mahabang bestida na kulay ginto na tila yumayakap sa kanyang lumalaking tiyan. Pumasok ang isang babaeng may tindig ng isang reyna. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang isang mukha na kasing kinis ng porselana, ngunit kasing talas ng isang diamante. Napatigil ang mundo ni Rico. Ang kanyang hininga ay tila nabaon sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang katotohanan. Ang babaeng nasa harap ng lahat, ang babaeng pinararangalan bilang pinakamakapangyarihang pinuno ng Reyes Group, ay ang babaeng itinapon niya sa gitna ng unos, si Luna Reyes. Good evening, everyone. I am Luna Reyes, the chairman of the Reyes Group. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong silid, kasing lamig ng hanging amihan, ngunit may lalim na tila isang karagatan. Walang bakas ng panginginig, walang anino ng takot. Tumingin siya sa paligid, at nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Rico, isang maliit at mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahang lumapit si Luna sa entablado. Nilalagpasan si Rico na tila ba ito ay isang hamak na hangin lamang na hindi karapat-dapat sulyapan. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan ang bawat luhang ibinungos niya noong gabi ng kanyang pag-alis ay naging ginto, at ang bawat hapdi sa kanyang puso ay naging sandata. Hindi man lamang siya tumigil o nagpakita ng anumang emosyon nang mapadaan sa tapat ng lalaking, naging dahilan ng kanyang pagkawasa. Para kay Luna, si Rico Garcia ay isa na lamang nakalimutang pahina ng isang madilim na kasaysayan. Luna? Impossible! You are dead to us! Ang halos pasigaw na bulong ni Aurora, ang kanyang muka ay kasing puti ng papel, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng anak. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang balat, habang nararamdaman ang mga mapanuring mata ng ibang panauhin. Matapos ang kanyang maikling talumpati, dahan-dahang bumaba si Luna mula sa entablado. Pinalilibutan ng kanyang mga tapat na tauhan at ni Gabriel na nakatayo ng matikas sa kanyang likuran. Naglakas loob si Rico na humarang sa kanyang landas. Ang kanyang mukha ay puno ng isang halo-halong galit, gulat, at isang hindi maipaliwanag na pagsisisi. Luna, anong ibig sabihin nito? Bakit hindi mo sinabi? We were looking for you, ang sigaw ni Rico. Ang kanyang boses ay tila isang basag na baso na sumasabog sa gitna ng karamihan. Tumingin si Luna sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Tila ba? Tinitignan niya ang isang estrangyo na nagpumilit pumasok sa kanyang teritoryo. You were looking for me, Mr. Garcia? O hinahanap niyo ang pirma ko para isalba ang inyong pamilya mula sa kahirapan? Let's be clear. The Luna you knew died the night you kicked her out, and Chairman Reyes doesn't deal with liabilities. Bago pa man makasagot si Rico, isang marahas na pagpasok mula sa likuran ng bulwagan ang muling kumuha sa atensyon ng lahat. Si Bianca Delgado, na may suot na gusot na damit at mga matang nanlilisik sa galit, ay nagpumilit na lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Ang lahat ng kanyang pagtatangka na manatili sa buhay ni Rico ay tila nauwi sa wala nang malaman niyang si Luna ang nasa likod ng kanilang pagbagsak. Chairman, isang impostora! Ang sigaw ni Bianca. Ang kanyang tinig ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa marangyang silid. Huwag kayong palilinlang sa babaeng ito. Kaya lang siya bumalik ay dahil gusto niyang ipasa ang mga bastardo niya kay Rico. Seryoso ka ba sa mga bata, Rico? Sigurado ka bang sa iyo ang dinadala niya?
O baka naman bunga yan ng pakikipaglandian niya sa kung kaninong lalaki noong nawala siya. Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na bato na bumagsak sa buong bulwagan. Ang bawat mata ay nakatitig kay Luna, naghihintay ng kanyang reaksyon. Naramdaman ni Luna ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pot na tila isang bulkang malapit ng sumabog. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit ang kapit sa kanyang tiyan, isang proteksyong kilos para sa kanyang mga anak. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang babae ang pagyurak sa kanyang dangal bilang isang ina? At sa sandaling ang kasinungalingan ay naging isang matalas na patalim, sino ang unang masusugatan sa gitna ng isang digmaang wala ng pinipiling biktima? Tumingin si Luna kay Gabriel at sa isang sulyap lamang, naintindihan ng lalaki ang kailangang gawin. Ngunit bago pa man sila makakilos, dahan-dahang lumapit si Luna kay Bianca. Ang bawat hakbang ay puno ng isang nakakatakot na kalmado. Gusto mo ng katotohanan, Bianca? Ang mahinang tanong ni Luna, ngunit ang bawat salita ay sapat na upang marinig ng lahat. Dahil sa sandaling lumabas ang resulta, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng boses, kundi pati na rin ng laya. Ang bawat bulong sa loob ng bulwagan ay tila isang kumpas ng mga insektong nagkakagulo sa gitna ng kadiliman. Ang boses ni Bianca ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasing pait ng apdo at kasing talas ng isang kalawanging patalim na pilit hinihiwa ang dangal ni Luna sa harap ng lahat. Ang katahimikan na sumunod ay naging isang mabigat na pasanin. Bawat hininga ng mga panauhin ay tila isang paghatol na naghihintay ng kasagutan. Ngunit si Luna Reyes ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Nadarama ang bawat pintig ng buhay na pilit niyang pinoprotektahan. Dahan-dahang lumapit si Attorney Mateo sa gitna ng entablado. Dala ang isang puting sobre na may selyo ng isang kilalang laboratorio. Ang bawat pagtama ng kanyang sapato sa sahig ay naglalabas ng isang tunog ng awtoridad na tila nagpapatahimik sa bawat bulong sa paligid. Inabot niya ang dokumento kay Luna at sa isang mabilis, ngunit maingat na kilos, binuksan ito ni Luna sa harap ng lahat. Ang kislap ng mga kamera ay tila mga kidlat na nagbabadya ng isang malakas na unos. This is a DNA result mula sa pinakaprestigyosong ospital sa bansa. Ang tinig ni Luna ay umalingaw-ngaw. Wala nang bakas ng panghinginig, kundi isang malamig na kapangyarihan na tila yelo na dumidikit sa balat. The babies I am carrying are 100% Garcia. At higit sa lahat, narito rin ang ebidensya ng pagmamanipula mo, Bianca, sa mga nakaraang check-up ko noong nasa mansyon pa ako. You bribed the clinic to make me believe my pregnancy was at risk para lalo akong pahirapan sa loob ng pamamahay na yon. Naramdaman ni Rico ang isang matinding pagyanig sa kanyang kalooban. Ang bawat salita ni Luna ay tila isang malaking bato na bumabagsak sa kanyang ulo. Dinudurog ang lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan niya. Lumingon siya kay Bianca at doon niya nakita ang isang mukhang puno ng takot at pagkatalo. Isang mukhang hindi na kayang magtago sa likod ng makapal na make-up. Ang katotohanan ay tila isang baha na biglang dumana sa kanyang buong pagkatao. Iniwan siyang lunod sa sarili niyang pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Luna kay Bianca. Ang bawat hakbang niya ay puno ng isang nakakatakot na kalmado. Nang nasa tapat na siya ng babaeng sumira sa kanyang pamilya, dahan-dahang itinaas ni Luna ang kanyang palad. Ang pagtama ng kanyang balat sa pisngi ni Bianca ay naglabas ng isang malutong na tunog na tila nagpatigil sa bawat paghinga sa loob ng silid. Hindi ito isang sampal ng galit lamang. Ito ay isang sampal ng paniningil para sa 7 taon ng pang-aapi, para sa bawat gabing iniyakan niya sa ilalim ng ulan, at para sa bang tukdwat kuanyingke at hamlam. This is for my children, ang mahinang bulong ni Luna. Ngunit sapat na upang marinig ni Bianca na ngayon
ay nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. At para sa'yo, Rico, hindi mo kailanman deserve na maging ama ng mga batang ito. You chose money and greed over blood and love. Ngayon, panuurin mong mawala ang lahat sa'yo, gaya ng ginawa mo sa akin. Nang lisanin ni Luna ang bulwagan, sumunod si Rico ng may mabilis na hakbang. Ang kanyang boses ay tila isang basag na baso habang tinatawag ang pangalan ng asawa. Luna! Please stop! I didn't know! Akala ko talaga niloloko mo ako. Luna, pakinggan mo ako! Paglabas nila ng hotel, ang ulan ay nagsimula ng bumuhos ng marahas, tila nakikiramay sa isang pusong pilit na humihingi ng patawad sa gitna ng kawalan. Ang bawat patak ng tubig ay humahampas sa mukha ni Rico, ngunit hindi nito kayang hugasan ang dumi ng kanyang mga kasalanan. Sa tapat ng kanyang sasakyan, napatigas si Luna at lumingon. Ang kanyang buhok ay basa na, ang kanyang bestida ay dumidikit sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing kintab ng mga bituin na nakatago sa likod ng ulap. Dahan-dahang lumuhod si Rico sa gitna ng basang semento. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na sumasayad sa matigas na sahig ay tila isang pagsuko ng huling bahagi ng kanyang dangal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng bestida ni Luna. Ang kanyang mga hikbi ay humahalo sa ingay ng ulan. Patawarin mo ako, Luna. Give me one more chance. Gagawin ko ang lahat. I'll leave everything. Just please, don't take the children away from me. Huminga ng malalim si Luna. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa gitna ng lamig. Ang init ng kanyang mga luha ay mabilis na pinalitan ng lamig ng ulan sa kanyang pisngi. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Rico sa kanyang damit, isang kilos na tila pagputol sa huling sinulid na nag-uugnay sa kanila. Ang pagkakataon ay hindi isang bagay na hinihingi, Rico. Ito ay isang bagay na pinaghihirapan. Ang boses ni Luna ay tila isang malungkot na paalam. At sa sandaling itinapon mo kami sa basura, itinapon mo na rin ang karapatan mong tawaging asawa ko. Go back to your mother and your lies. Sila na lang ang natitira sa'yo. Pumasok si Luna sa loob ng sasakyan at sa bawat pag-ikot ng gulong nito palayo, naramdaman niya ang isang matinding kagaanan sa kanyang dibdib. Isang malalim na sugat ang nagsisimula ng maghilom, pinalitan ng isang bagong pag-asa na tila sikat ng araw sa gitna ng bagyo. Ngunit sa kanyang puso, isang huling tanong ang nanatiling nakasabit. Sapat na ba ang tagumpay na ito upang tuluyang mabura ang bawat peklat ng nakaraan? O ang tunay na kalayaan ay nagsisimula lamang sa sandaling matuto kang talikuran ang taong dati mong inakalang mundo mo? Sa salamin ng sasakyan, nakita ni Luna ang anino ni Rico na nanatiling nakaluhod sa gitna ng malakas na ulan, maliit at mag-isa. Habang ang bawat patak ng tubig ay tila isang paghuhugas sa isang relasyong matagal ng pumanaw. Ang bawat rehas ng bakal sa loob ng piitan ay tila mga aninong pilit na humahadlang sa liwanag ng araw, isang malamig na realidad na ngayon ay kinakaharap ni Rico at Bianca. Sa loob ng madilim na selda, ang tanging naririnig ay ang mabigat na hininga ng kawalan at ang dahan-dahang pag-agos ng oras na tila walang katapusan. Ang marangyang buhay na dati nilang tinatamasa ay naging isang malungkot na alaala na lamang, pinalitan ng amoy ng lumang semento at ang pait ng pagkatalo. Si Bianca ay nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay wala ng ningning, habang ang kanyang mga daliri ay nangiinig sa bawat pag-alala sa haton ng hukuman tungkol sa kanyang mga kaso ng panlilinlang at libel. Si Rico naman ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mukha ay kasing tuyot mang lupang hindi nadidiligan, habang ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang sumbat ng kanyang konsensya sa bawat luhang ibinuhos ni Luna. Sa kabilang bahagi ng lungsod,
Sa isang maliit at lumang apartment sa tabi ng kalsada, nakaupo si Doña Aurora sa harap ng isang maliit na lamesa. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay wala na. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalilibutan ng mga brilyante, ay ngayon ay puno na ng bakas ng pagtanda at paghihirap. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng bagal. Tila ba ang bawat butil ng kanin na kanyang kinakain ay may kasamang pait ng pagsisisi. Ang mansyong dati ay puno ng kanyang tinig ng pagmamataas, ay pinalitan na ngayon ng ingay ng mga sasakyan sa labas at ang init ng isang silid na walang aircon. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Luna, ang babaeng itinapo niya na parang basura, na ngayon ay siya palang may hawak ng kanyang kapalaran. Isang bulaklak para sa iyo, Ma. Sana ay nakikita mo ang lahat ng nangyayari ngayon. Ang mahinang bulong ni Luna Reyes habang dahan-dahang inilalatag ang mga puting liryo sa ibabaw ng marmol na puntod ng kanyang ina. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang likuran. Ang init nito ay tila isang yakap mula sa langit. Nakatayo siya ng may paninindigan. Ang kanyang lumalaking tiyan ay isang simbolo ng bagong simula na kanyang pilit na binuo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Pinahid niya ang isang maliit na bakas ng luha sa kanyang pisingi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng kapayapaan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling naramdaman niya na sa wakas, ang hustisya ay hindi lamang isang salita, kundi isang katotohanang dahan-dahang nagpapagaling sa kanyang sugatang puso. Luna, kailangan na nating bumalik. Baka mapagod ka ng husto. Ang malumanay na boses ni Gabriel Ramos ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang inalalayan si Luna sa siko. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng pag-iingat na tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang mga mata ni Gabriel ay laging nakatitig sa kanya nang may halong paghanga at isang pag-ibig na matagal nang nanahimik. Naghihintay lamang ng tamang panahon upang muling magningning. Nang makabalik sila sa bagong tahanan ni Luna, isang bahay na puno ng liwanag at mga gamit na pinili niya ng may kalayaan, isang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Sa gitna ng sala, may isang maliit na kuna na gawa sa dekalidad na kahoy. May mga nakaukit na anghel sa gilid nito. Isang card ang nakalagay sa ibabaw. Para sa mga munting anghel na magdadala ng tunay na liwanag sa buhay mo. Tumingin si Luna kay Gabriel at doon niya nakita ang isang maliit na ngiti sa labi ng lalaki. Isang ngiti na tila nagsasabing, hindi na siya muling mag-iisa sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Salamat, Gabriel, for everything. Ang mahinang sabi ni Luna. Ang kanyang puso ay tila isang bulaklak na dahan-dahang bumubuka sa ilalim ng init ng sikat ng araw. Naramdaman niya ang isang kakaibang kilig sa kanyang kaibuturan. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at hinaplos ang pisingi ni Luna. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nanatili doon ng ilang saglit, sapat na upang maramdaman ni Luna ang bawat pintig ng puso ng lalaki sa pamamagitan ng kanyang balat. I will always be here, Luna, no matter what. Ang pangako ni Gabriel na tila isang sumpa ng katapatan. Ngunit sa gitna ng kanilang tahimik na sandali, isang matalim na kirot ang biglang gumuhit sa puso ni Luna. Ang kanyang katawan ay binalot ng isang matinding pang-inginig at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na bumaon sa braso ni Gabriel. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat segundo ay tila isang pakikipaglaban sa isang bagong uri ng sakit na hindi niya kailanman naramdaman. Isang mainit na likido ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang mga binti. Tila isang babala na ang oras ng paghihintay ay tapos na. Gabriel, ang mga bata parang lalabas na sila. Ang paos na tinig ni Luna ay puno ng halo-halong takot at pananabik. Mabilis na nagbago ang anyo ni Gabriel, ang kanyang pagiging doktor ang nahibabaw,
habang mabilis niyang binuhat si Luna patungo sa sasakyan. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng tensyon, ngunit may kasamang tibay ng loob. Habang tinatahak nila ang daan patungo sa ospital, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga mabilis na guhit ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang bawat pagpisil ni Luna sa kamay ni Gabriel ay tila isang pagkapit sa huling pag-asa ng kanyang buhay. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang sakit ng panganganak bago mo tuluyang masilayan ang mukha ng iyong kaligtasan? At sa gitna ng bagong unos na ito, handa na ba si Luna na harapin ang pinakamalaking hamon ng kanyang pagiging ina? Habang ang anino ng kanyang nakaraan ay dahan-dahan nang natutunaw sa ilalim ng sikat ng araw ng bagong bukas. Nabalik lamang ang diwa ni Luna nang marinig niya ang tunay na hiyaw ng kanyang sariling puso. Habang ang pinto ng delivery room ay dahan-dahang bumubukas. Tila isang tarangkahan, patungo sa isang mundong wala ng pait, kundi puro pagmamahal na lamang. Ang liwanag sa loob ng silid sa ospital ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa bawat sulok, kasing puti ng mga ulap sa tanghali. Ang amoy ng antiseptic ay dahan-dahang napapalitan ng isang kakaiba at matamis na samyo. Ang amoy ng bagong silang na sanggol. Sa gitna ng katre, nakasandal si Luna Reyes. Ang kanyang buhok ay basa pa ng pawis at ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pagod. Ngunit ang kanyang mukha ay nadnimingning sa isang uri ng kaligayahang hindi kayang tumbasan ng kahit na anong yaman sa mundo. Sa kanyang magkabilang bisig, mahimbing na natutulog ang dalawang munting anghel. Ang kanilang maliliit na daliri ay tila humahawak sa hangin, naghahanap ng seguridad sa bisig ng kanilang ina. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi lumilikha ng anumang tunog ng pag-ikot ng bisagra sa pader. Pumasok si Gabriel Ramos na may dalang isang maliit na kumpol ng mga puting rosas. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang bumasag sa kapayapaang namamayani sa loob ng silid? Nang makita niya si Luna at ang mga bata, napatigil siya. Ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang matinding kurot ng saya na halos magpaiyak sa kanya. Lumapit siya at dahan-dahang inilapag ang mga bulaklak sa gilid bago siya naupo sa silya sa tabi ni Luna. "They're beautiful, Luna. Just like their mother." Ang mahinang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang malumanay na hangin na humahaplos sa pandinig ni Luna. "Congratulations! You did it!" Sa wakas, tapos na ang hirap. Tuminggala si Luna at sinalubong ang mga mata ni Gabriel. Doon, nakita niya ang isang pangakong matagal na niyang hinahanap. Isang pangako ng katapatan na walang hinihintay na kapalit. "Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko nakita ang araw na ito. Thank you for being my strength nung pakiramdam ko ay wala na akong kakayahan pang lumaban." Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Luna. Ang init ng kanilang mga palad ay tila isang pagpapatunay na ang lahat ng sakit ay dahan-dahan ng naghihilom. Ito ang kanilang golden moment. Ang sandali ang dalawang pusong sugatan ay dahan-dahang nagtatagpo sa gitna ng isang bagong umaga. Walang salitang kailangang bitawan. Ang bawat hininga nila ay sapat na upang ipahayag ang damdaming matagal na nilang itinatago sa katahimikan. Lumipas ang ilang buwan at ang opisina ng Reyes Group ay muling naging sentro ng inay at buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang paligid ay puno ng positibong enerhiya. Si Luna, na ngayon ay kilala na bilang isang matalino at makatarungang chairman, ay nakatayo sa tapat ng malaking bintana, pinagmamasdan ang mga gusali ng lungsod. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad, suot ang isang eleganteng puting suit na sumasalamin sa kanyang malinis na hangarin. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kumpanya ay hindi lamang lumago sa pananalapi, kundi naging kanlungan din ng mga programang tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. "Ma'am Luna, attorney, Mateo is waiting in the conference room. It's about the final settlement of the Garcia assets," ang sabi ng kanyang sekretarya sa isang malambot na tinig. Tumango si Luna, ngunit bago siya umalis,
Hinaplos muna niya ang isang litrato sa kanyang lamesa. Litrato ng kanyang mga anak na kasama si Gabriel sa isang harden. Ang pait ng nakaraan ay tila isang malabong panaginip na lamang. Nabalitaan niya na si Rico ay patuloy na nagdurusa sa loob ng piitan, habang si Doña Aurora ay nabubuhay sa isang maliit na paupahang kwarto, mag-isa at puno ng hoyhan. Ngunit hindi na ito mahalaga kay Luna. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa galit. Pinili niyang gamitin ang kanyang lakas para sa pagbuo, hindi para sa pagwasak. Sa huling bahagi ng hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang naglalabas ng kulay kahel na liwanag sa langit, nakaupo si Luna sa damuhan ng kanilang bagong tahanan. Sa kanyang tabi, naglalaro ang kanyang kambal na anak. Ang kanilang maliliit na tawa ay tila isang masayang musika na bumabalot sa buong paligid. Lumapit si Gabriel. May dalang 2 baso ng juice at dahan-dahang naupo sa tabi ni Luna. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng kagaanan, isang kapayapaang pinaghirapan nilang makuha sa gitna ng unos. Isang bagong simula, Luna, ang sabi ni Gabriel habang nakatingin sa mga bata. Isang simula na ako na ang may hawak ng panulat, Gabriel, ang sagot ni Luna nang may isang matamis na ngiti. Hindi na ako muling magiging biktima ng tadhana na isinulat ng iba. Iniligay ni Luna ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Nadarama ang tibay at proteksyon na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang bawat haplos ng hangin ay tila isang bulong ng kanyang ina mula sa kaitaasan, nagsasabing sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tunay na trono. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay sumunod sa kagustuhan ng iba, kundi sa kung paano niya kayang buuin ang sarili niyang mundo matapos itong durugin ng mga taong akala niya ay kanyang sandigan. Dahil sa dulo ng bawat luha, may isang lakas na naghihintay na muling isilang, at sa bawat paglubog ng araw, may isang bukas na puno ng pag-asa para sa pusong marunong magpatawad, ngunit hindi kailanman nakakalimot sa sariling halaga. Ang bawat sikat ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang gintong basbas sa bagong buhay na itinayo ni Luna Reyes. Ang ingay ng mga alon na humahampas sa pampang ay naglalabas ng isang nakakapawi ng pagod na himig, tila isang mahinahong awit na nagbubura sa lahat ng ingay ng nakaraan. Nakatayo si Luna sa beranda ng kanyang bahay bakasyunan, suot ang isang malambot na puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa kanyang tabi, ang isang baso ng sariwang tsaa ay naglalabas ng manipis na usok na dahan-dahang nawawala sa papawirin. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng pait at takot, ay ngayon ay kasing linaw na ng kristal na dagat sa kanyang harapan. Lumipas ang 3 taon mula nang gumuho ang kaharian ng mga Garcia. Nabalitaan ni Luna mula kay attorney Mateo na si Rico ay dahan-dahan nang tinatapos ang kanyang sentensya. Ngunit ang lalaking lalabas sa piitan ay hindi na ang dating mapagmataas na direktor, kundi isang anino na lamang ng kanyang sarili. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa isang maliit na kalinga para sa mga matatanda, mag-isa at walang kahit isang bisita. Nang marinig ni Luna ang mga balitang ito, wala siyang naramdamang galit, wala ring saya. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Para kay Luna, ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagsasabing tama ang ginawa nila, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang magkaroon sila ng puwang sa kanyang isipan. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang pinakamabisang sagot sa lahat ng kanilang kalupitan. Luna, ang mga bata ay naghihintay na sayo sa baba. Gusto nilang maglaro sa buhanginan. Ang malambot na boses ni Gabriel Ramos ang kumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Dahan-dahang lumapit ang lalaki at inilagay ang kanyang mga kamay sa baywang ni Luna, isang yakap na puno ng respeto at wagas na pag-ibig. Naramdaman ni Luna ang tibok ng puso ni Gabriel sa kanyang likuran, isang ritmo na naging sandigan niya sa loob ng 3 taon ng paghilom. Hindi sila nagmadali, ang bawat araw ng kanilang pagsasama ay tila isang dahan-dahang pagpinta ng isang magandang bukas.
I'm coming, Gabriel. Sandali na lang. Ang sagot ni Luna nang may kasamang matamis na ngiti habang humaharap sa lalaki. Look at them, Gabriel. Ang bilis nilang lumaki. Parang kailan lang nung nasa klinika tayo at takot na takot ako para sa kanila. Hinaplos ni Gabriel ang pisingin ni Luna. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumasayad sa balat ng babae na tila ba tinitiyak na totoo ang lahat ng ito. They are strong because their mother is a warrior. At simula ngayon, wala nang iiyak sa pamilyang ito dahil sa sakit. Only tears of joy, Luna. I promise you that. Bumaba sila sa dalampasigan kung saan ang dalawang maliliit na bata ay masayang nagtatakbuhan. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanang naghahatid ng balita ng tagumpay. Ang bawat bakas ng kanilang maliliit na paa sa basang buhangin ay dahan-dahang binubura ng tubig, tila isang simbolo na ang bawat peklat ng nakaraan ay maaari ring mawala sa tulong ng panahon at pagmamahal. Naupo si Luna sa buhanginan, pinapanood ang kanyang mga anak at ang lalaki naging anghel sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang ganap na kapayapaan, isang kapayapaang hindi nakabase sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagtanggap sa sariling halaga. Ang bawat babaeng nakikinig sa kwentong ito ay dapat makatanda. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng lalaking iniwan ka o ng biyenang minaliit ka. Ang iyong tunay na lakas ay nagmumula sa bawat pagkakataong pinili mong tumayo matapos kang itumba ng tadhana. Ang paghilom ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang mahabang lakbayin na puno ng dahan-dahang paghakbang. Ngunit sa dulo nito, may isang sikat ng araw na naghihintay para sa iyo. Huwag kang matakot na iwanan ang mga taong lumalason sa iyong kaluluwa. Dahil sa sandaling bitawan mo ang mga kadena ng nakaraan, doon mo lamang matatagpuan ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang kwento ni Luna Reyes ay hindi lamang kwento ng paghihigante. Ito ay isang dambana para sa lahat ng mga ina at kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng unos. Ang gabi ay maaring mahaba at madilim, ngunit ang umaga ay laging dumarating para sa mga pusong marunong magmahal sa sarili. At sa bawat paghampas ng alon sa pampang, ang bulong ng pag-asa ay mananatiling buhay, na ang bawat sugat ay may hilom at ang bawat pait ay may katapusan.